The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus made the disciples get into a boat and precede him to the other side of the sea while he dismissed the crowds. After doing so, he went up on the mountain by himself to pray. When it was evening, he was there alone. Meanwhile, the boat, already a few miles offshore, was being tossed about by the waves, for the wind was against it. During the fourth watch of the night, he came toward them, walking on the sea. When the disciples saw him walking on the sea, they were terrified. "It is a ghost," they said, and they cried out in fear. At once Jesus spoke to them, "Take courage, it is I. Do not be afraid." Peter said to him in reply, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." He said, "Come." Peter got out of the boat and began to walk on the water toward Jesus. But when he saw how strong the wind was, he became frightened. And beginning to sink, he cried out, "Lord, save me." Immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, "O you of little faith, why did you doubt?" After they got into the boat, the wind died down. Those who were in the boat did him homage, saying, "Truly, you are the Son of God." After making the crossing, they came to land at Gennesaret. When the men of that place recognized him, they sent word to all the surrounding country. People brought to him all those who were sick and begged him that they might touch only the tassel on his cloak, and as many as touched it were healed. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Kahapon po, ang mga pari ng Archdiocese of Manila, kabilang na ang religious at saka mga guest priest, ay nagkaroon po ng pagtitipon upang ipagdiwang ang Priest's Day. Ando doon po ang kardinal at siya po ang namuno sa aming pagdiriwang. Kaya ang ginawa din po namin ay parang pilgrimage sa isang Jubilee Church dedicated to clerics, priests, religious, bishops, and deacons. At isa sa mga activity na ginawa namin ay magpasan po ng napakabigat na krus. Yung krus po mismo na kahoy, ito ho maliit lang. Yun naman din po medyo malaki at talagang medyo may kabigatan. Mga 6 po kami by batch na papalit-palit na nagpapasa ng krus. And then of course, ang highlight ng aming pagdiriwang ay yung misa na pinamunuan ni Kardinal, kasama din po si Bishop Tony Tobias. Yung obispo po na nagbimisa din sa atin dito tuwing alas 6 ng gabi kapag Miyerkules at alas 7 ng umaga kapag Biyernes. Maganda po ang ginawa po namin dahil una, ito ay pagpapakita ng pagkakaisa ng mga pari. Pangalawa, ito ay pagtitipon upang hindi lamang kami magchismisan, mga marites din ng mga pari kundi magdasal din. At syempre magkaroon ng fellowship. Ang isa sa mga magagandang napulot namin na mensahe, galing po doon sa mga ginawa po namin, ay yung nagdasal po kami. At sinabi namin na dapat kami mga pari ay gabayan ng Panginoon, katulad din ng ginagawa ni St. John Marie Vianney, na magkaroon po kami, hindi lamang ng sipag, kundi ng totoong commitment at zeal na gawin po namin ang mga iniatang sa aming mga gawain. Katulad po halimbawa ng pagbabahagi ng salita ng Diyos, pangangalaga sa mga may sakit, at higit sa lahat, pangangalaga sa mga dukha. Yun po ang isang very meaningful na dasal na ginawa namin. You know why it became so meaningful? Because it is a reminder of our vocation as priests. Ulitin ko yan reminder of our vocation as priests. Kami po ay naging pari, hindi para makilala ng taong bayan, hindi para magkaroon ng mga fans, hindi para kami ho ay
ilalagay sa pedestal dahil kami po yung nagsasalita at kapag nagugustuhan ng mga tao, ang mga sinasabi namin, kinuquote-quote pati kami, inilalagay sa social media. So ang ganda na ma-remind kami that as priests, your vocation is number 1, to proclaim the word. And you know yung proclamation of the word, hindi po yung ginagawa na walang preparation. Yung proclamation of the word, it is such a holy and daunting task na ang ibinabahagi ng isang pari ay salita ng Diyos at hindi salita niya mismo, hindi sarili niyang salita. Kaya ito ay pinagdinilayan, dinadasalan. Yung iba, medyo hindi natin nagugustuhan yung mga sinasabi ng pare kasi sabi nga po ng ilan ay parang paikot-ikot, wala tayong naiintindihan. Nakikita ninyo naman na araw-araw na andi dito kami, baka iniisip nung iba, baka hindi nga nakapaganda dahil busy din. But it is our primordial mission to proclaim the word, to preach the words. At kung halimbawa kami tumatayo dito, ang dapat na ibinibigay namin sa inyo, hindi yung aming galing, hindi yung aming kakayanan, kundi ang ibinibigay namin sa inyo si Jesus. Dinadala namin sa pamamagitan ng pagsasalita, pagbabahagi si Jesus. Sa pag-alis ninyo sa misa, dapat matanggap ninyo at madala si Jesus. Yun nga lang, ang napapansin natin siyempre ay yung husay ng pari. Di ba? Ganun tayo bilang mga tagapakinig, bilang nagsisimba. Yung kumbaga ay yung mga one-liner na ginawa ng pari. O di kayo yung mga advice ng pari. Kaya tuloy, minsan, kami ho ay nakikriticize. Ang pari, hindi naman yan, kumbaga advisor. Hindi naman din yan mga love guru. Na kapag tumayo dito, minsan yung mga one-liner na patungkol sa pag-ibig, ay mukhang kinikilig yung mga nakikinig. Kaya parang ando doon tuloy ngayon yung temptation na, okay, pwede na yan. Pagsasalita tayo, itong mga one-liner na to, sigurado, tatanggapin ito ng mga tao. Sigurado, makaka-relate yung mga tao dito. So, makaka-relate ang mga tao dito. Alam niyo yung salitang makaka-relate, not in a sense that sila ay tinamaan, naapektuhan, nag-resonate sa kanila. Yung makaka-relate dahil di umano ay, ang ganda naman nung sinabi. Parang akmang-akma yan sa mga nangyayari ngayon. Pero yung salita ng Diyos, dapat ito ay niyuyug-yug tayo. Kung hindi man tayo pinalalakas, iminumulat ang ating isipan at kalooban para tanggapin ng Diyos. Tapos, pangangalaga sa mga may sakit. Ito na ngayon yung gospel. Si Jesus, He reached out to many people, and then when people also got wind of His presence in a particular town, ando doon din dumadagsa yung mga tao may sakit. Alam niyo ginagawa ng pare? Healer siya in a sense of the sacrament of the anointing of the sick. Ito ho yung sabi namin, refreshing na mensahe to kahapon dahil kapag minsan kami ho ay tinatawagan para magbigay ng anointing of the sick, nakakalungkot mang sabihin pero tinatamad, lalong-lalo na kapag wala sa oras. May mga pagkakataong pahuyan na yung pari, ganito sasabihin, bakit mamamatay na ba yan? Bakit malapit na ba yan? Parang saka na lang kung mamamatay na yan. O di kaya matagal na palang may sakit yan, ba't ngayon lang kayo kukuha ng pari? Di ba merong mga ganun? Siguro hindi kayo makarelate, pero ito ay nagagawa minsan namin mga pare. I for one, I'm guilty of that. Especially if I'm busy doing other things. Pero doon, refreshing, alagaan. Kayo ang maging pag-asa ng mga may sakit. Dalhin ninyo si Kristo sa mga may sakit. Yung mga duka, yung pangangalaga, pagtulong din sa mga duka. Kaya mapapansin ninyo ang simbahan para itong isang napakalaking charity institution na nilalapitan upang makapagbigay din ng tulong sa mas lalong nangangailangan. Yung nga lang ang caveat dito, ganun yung simbahan, charity institution, pero kakarampot naman ang pondo ng simbahan. At saan ba nanggagaling ang pondo ng simbahan para sa kanyang charity? Nanggagaling din sa mga tao. At kapag nanggagaling sa tao, ibig sabihin nito, buhay yung simbahan. Yun nga lang, hindi naman lahat din ng tao ay bukas sa pagtulong. So kaya, kinakapos, charitable institution,
dapat tumutulong, ito na pumapasok yung pagiging charitable ng pare. In fact, in one of the messages before of our bishops, sabi nila, kayong mga pare, dapat mismo ang tutulong sa mga duka out of your own pocket. Out of your own pocket. So ito ay ninanamnam namin upang kami ay mapaalalahanan at muling pukawin yung aming obligasyon bilang mga pastol ng simbahan. So it was a beautiful experience yesterday as we celebrate this year, Jubilee for priests, or our day as a clerics or priests. And then this gospel also would like to remind us again to always go to Jesus. Halika, it is I. It is I. Hindi ito, kumbaga, ghost. Ito ang sinusundan namin, si Jesucristo. And so therefore, that mission is patterned after the mission of Christ. So if we fail to fulfill this mission, but merely bring in funds to our church, kaya dinadagasa ang simbahan dahil parang fandom na yung simbahan kasi gusto namin yung pare. But if we fail to bring these people to Christ, then we are a failure as priests. So it is the Lord. We serve the Lord. And it is the Lord also whom we should bring to you. So pray for your priests. We are a church praying for priests so that this church may be afforded with good shepherds who will take care of the flock. Amen.